Hello, beautiful. So today is another blooming serie for my Astrophytum. Ayan, including the turtle. So maliit lang si turtle pero nag-bloom siya, 'di ba? Bongga. So other Astrophytum, nagbo-bloom 'yan kapag sa mature age nila. So 3 to 6 years old, pwede na sila mag-bloom. So, hindi naman natin alam sa mga binibili nating astro kung ilang taon na sila. But anyway, today is the perfect date para ma-explain ko kasi I have different flowers and different pistil na tingnan natin kung magsasucceed yung pollination ko kasi yung iba maliit ng pistil, yung iba payat. So, ayun. Let's see. Kasi mahirap mag-pollinate pag hindi maganda ang pistil ng mga astro flower. And not all the astro flower has a pistil. So, I know all of you nagugustuhan ng Astrophytum kasi hindi nga siya mahirap alagaan tsaka hindi siya matinik. Kaya, madali lang din siyang linisin. So, madali nga lang din na siyang alagaan. Tapos, yan, bloom-bloom lang siya, diba? So, ayun. Happy ako sa mga nagugustuhan ng astro, yung mga na-inspire natin na magkaroon ng astro kasi totoo, masaya lang sila, cool lang sila, tapos chill lang, cool and chill, o diba? Perfect. So, join me today. Another care tips, more information sa ating mga Astrophytum. So, let's go! Ayan, hello beautiful. So, another explanation on pollination. So, meron tayong 4 na nag-flower na Astrophytum. The other one is turtle. So, meron dito, makikita nyo, malaki yung pistil niya, malaki yung flower. So, malaki ang mabibigay sa atin na seeds. Ayan. So, ang ganda, no? Tapos, dito, tingnan nyo, yung kanyang pollen is madami. Pero, yung kanyang pistil is nakaikom na. Ayan. Tapos manipis lang yung mga kamay niya. Parang iba tong ibang breed talaga siya kasi pangatlong beses ko na siya napapansin. Tapos tingnan niyo naman yung flower nito. Ayan, mabongga din yung kanyang pollen and the pistil is nakaikom na rin. Tapos maliit siya. So, malaki ang flower, maliit ang pistil, pwedeng hindi siya mag-boom, hindi siya mag-seeds. And then, the other one is, manipis yung kanyang pollen. Ayan, manipis. Focus natin. So, ang perfect sa kanilang 4 ay ang perfect sa kanilang 4 ay ito kasi yan ang perfect na pistil or stigma. Makakapag-pollinate tayo at makakapagbigay ito ng maraming seeds. Hindi ko matandaan kung nag-flower na ba ito noon. Ayan. So ito, maganda yung kulay niya. It's different from the others. So magkakaiba sila medyo orangey, yellowish, parang medyo same sila ng parang sila pala. Mas lighter lang to. And then ito is mapula yung kanyang loob. Ayan, di ba? Tsaka yung kanyang petals is may pagkapula-pula. So maganda siyang i-cross-pollinate. This is SK type. Ayan. Receiver type. Ayan. O di ba? Nangamalat na ang person. So, yun. Iba-iba yung mga flower ng Astrophytum and hindi lahat capable magbigay ng seeds because of the pistil. So, kailangan healthy yung pistil nila. Kapag maliit, minsan hindi siya makakapagbigay ng seeds. Kahit na maganda yung pagpo-pollinate mo. Kahit ibuka mo yan, hindi siya magbibigay ng seeds. So, let's open the pistil. Ayan. Minsan wala talagang pistil ang mga flower ng astro. Minsan naman, the second bloom is okay. Minsan naman, ito, mukhang mahirap siyang i-pollinate. Hindi ako sure kung makakapag-pollinate ako dito. The other one, tingnan nyo. Tumabingi na.
Hindi pa kasi i-repat. Ayan. Nasunog. Okay, ito medyo okay yung pistil niya. So makakapag-pollinate ako. Gusto ko to. Siya yung pinakamaganda sa apat. Ayan, sa tatlong astro natin. Ayan. Tsaka ang ganda ng pollen niya, oh. Nakabukad-kad. Ganda nito. Kapal nung ano niya. Flakes niya. So this is turtle astro, no? Pinapollinate ko sa astro. Sa super kabuto. And this one, ayan, ganda niya. So ito pa rin, siya pa rin. Piling ko nagalaw ng langgam tong mga ano niya, pollen niya. Pero kakaiba talaga siya. Ngayon lang ako nakakita kasi ng ganitong flower na astro. Na parang sa sunflower na ano, mabuka. So mag-ingat tayo, baka makuha natin, baka masira natin si pistil. And then this one, dito. Hindi siya masyadong nakabuka. Ganito yung mga hindi ako nakakapag-pollinate. Hindi ako sure. 50-50. Ayan. Tapos bukod sa maliit yung kanyang pistil, ano pa siya, naka-height siya dun sa mga sa mga pollen. Hindi kagaya nito na kitang-kita mo na agad. Wala nakikita sa camera, sorry. Ayan, baka mabash tayo ni Erinia. Hindi daw tayo nagko-crossbreed. Very bad. Very terrible. So yun, mahirap siyang i-pollinate at hindi ko na masyadong makita kasi magkakakulay sila halos. And eto, so kahit ganyanin mo lang siya, oh, magpo-pollinate to eh. Kasi magkaka-height lang sila ng pollen niya. So hindi nakikita. Yan. I-ano pa natin dito kasi maganda yung ano niya. SKA. Dadagdag ako. Yan. Dito din sa iba din. So, baka putol natin yung pollen. Kasi, magkakamuka. Ito, hindi ko pa napopollinate. So, bukas hindi na to bubuka. Ganda niya, oh. Kapal ng flakes niya. Ito din. Para sure na tagumpay.
So, mahirap lang mag-pollinate kapag hindi nga malaki yung pistil. O kaya nakaikom na siya. So, yun, we're done. Hopefully is magtagumpay ang aking pagka-cross-pollinate. So, yun lang. Thank you for watching at Everything Nice at Pinch. I hope nakapagbigay ako na more info about sa astro flower, sa pagpo-pollinate, sa pistil. Kasi, yun, iba-iba yung pistil nila. So, perfect explanation to para sa mga favorite ang astro. So, ayan, ganda ng flower nito. Pakak. Late naman ng flower ni LBHB. Uunahan pa tayo ng mga langgam, basic na langgam na yan. So, ayun. Tingnan natin kung nag-succeed yung aking pollination after 5 days. April 24 po ako nag-pollinate. And ito po yung mga kinos-pollinate natin. So, ito po yung isa. Alam niyo, ang kapal nung aerial niya, tapos ang konti nung seeds. Kasi yung mga nandito, kinuha ko na, tapos magkakasama sila dyan. Yan, silang 6 yun. Iba, parang sila, ibang breed. Hindi siya kagaya ng ibang super kabutan na pagka pinisak mo malambot na malambot. Sila ang kapal nung nila. Ito, bully na bully. So yun, successful tayo. So ito yung medyo nakaikom, binuka lang natin. Tapos dahil naka-open dahil kapantay niya yung mga pollen niya, inikot-ikot natin siya. Pero cross-pollinate pa rin natin. So yan, laki nito. Pakak. O saksi. So hindi ko maalala kung sino mas malaki flower. Kasi mas malaki to. Parang ito, ito. Ingay ni Happy talaga. Asan pa yung cross-pollinate natin? Ito, see? Uy, successful. Galing. Galing mo, Mitch. Ayan. Amazing ka, Mitch. Lol. Ayan, successful tayo mga bee. Another turtle. Diba? Di ka na kailangang bumili ng mamahaling turtle na yan kasi nakapag-cross-pollinate na ako. And then, ito yung isa. Ooh, di ko alam kung successful to. Mukhang hindi. Wala. Hindi tayo successful dito sa isa. May scar siya. Ayun, hindi siya nagtuloy. Pero pwede natin i-pollinate yan. Hanapin natin yung pollen. Ito yung pollen niya, dumikit. Hindi ko alam kung magsasucceed. Ito mo hindi. So, cross-pollinate natin siya dito. V-type to, guys. Star-shape na V-type. Tingnan nyo. May pasokalye yung
Lagay natin dito. So ito, malaki yung ano nyo, pistil niya. Ito, malaki. Ayun, laki. Mas malaki siya sa pistil nito. Parang same lang. Ayan. Kung nakapantay siya, pwede naman. Ganyan yun na lang. Oo. So, may nagtanong dati, pwede ba akong mag-cross-pollinate ng sarili lang? Ganon ang tanong. Pwede ba i-cross-pollinate ang Astrophytum na bumukang mag-isa? Abay, oo naman. Hindi ka lang makakapag-hybrid kagaya ng sinasabi ni Erinia. Ayun. Yan. Ganda pa naman niya, o B-type. So, update ko kayo kung magtutuloy ito. Hindi siya natuloy magbuka kasi nabasa. Yan, ganyan. So, ito, pinolinig ko kahit naka-close siya. Ewan ko kung magbo-boom. Ito, naka-ecom to eh. Pero binukas ko siya, tapos pinolinig ko kanina. So, yun lang. Hindi rin nagkagumpay ito. So, yun lang. Thank you for watching and everything nice at Mitch Succulent Love. This is your nurse 20 to say. God bless po at laging mag-ingat. Magpapolinate na ako ng gym, no? Hindi ko na ipapakita ang maganapan. Yon. Bye!